Target ng Kamara na maipasa ang higit 6 na trilyong pisong panukalang national budget ngayong linggo. Pero bago yan, isa-isa munang binubusisi ng Kamara ang pondo ng mga ahensya ng pamahalaan. Kabilang sa sumalang sa budget hearing kahapon ay ang National Intelligence Coordinating Council. Si Isaiah Mirafuentes sa detalye. Matapos ang 2 linggong plenary debates ng Kamara, nakatakdang aprubahan sa ikatlo at huling pagbasa ang 6.352 trilyong piso na pondo para sa susunod na taon sa Miyerkules. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, ang maagang pag-aaproba ng Kongreso ay makatutulong upang magkaroon ng sapat na panahon ng Senado para suriin ang pambansang pondo sa susunod na taon. Naging abala ang Kongreso sa budget hearing dahil sa dami ng mga ahensya na nakaschedule. Isa sa mga mainit na napag-usapan sa budget hearing ay ang NICA o National Intelligence Coordinating Council. Mariin itong binusisi ng Makabayan Bloc na nagsususpetsya na tila pasimuno umano ito ng red tagging sa bansa. Sa pagsalang pa lang ni Representative Ton at Sharon bilang isa sa mga sponsor ng budget ng NICA, agad siyang pinaulanan ng mga tanong ng 2 miyembro ng Makabayan Bloc na sina Gabriela Representative Arlene Brosas at Kabataan Party List Raul Manuel. At kinwestiyon ni Brosas kung kasama ba sa kanilang tinutugunan ay ang paglaban sa red tagging, ang milyong pondo ng NTF-ELCAC. May mga sumbong mano kasi sa kanila na may mga estudyante pa rin na nare-red tagging. Iginiit naman ng NICA na nagagamit nila ng maayos ang kanilang pondo at kabilang sa pinagagamitan ng pondo nila ay ang operasyon sa West Philippine Sea. Sa huli, lumusot na sa Kamara ang proposed 2025 budget ng NICA. Napag-usapan din ang tungkol sa pondo ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Hiling ng mga mambabatas, gusto nila makita ang breakdown na naitutulong na ahensya sa pagpapanatili ng kapayapaan sa bansa. Isa pa sa mga sinilip ng Kamara ay ang proposed budget para sa Marawi Compensation Board o MCP. Hiling ng mga mambabatas na mapatunayan ng ahensya na mabilis na nakakabangon ng Marawi mula sa sigalot ng kanilang naranasan noong 2017. Samantala, agad na mga naipasa ng Kongreso ang mga budget ng Dangerous Drug Board, Presidential Management Staff at Mindanao Development Authority. Inaasahan ding mapag-uusapan ang budget na ilalaan para sa Office of the Vice President ngayong araw. Una nang sinabi ng OVP na kanila lang naisumite ang lahat ng requirements na kailangan ng Kongreso at sila na ang bahalang magdesisyon sa kahihinatnan ng pondo ng OVP. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.